Hello guys! Welcome to my chakra story. Ayan. So, for today's video guys, ay isi-share ko sa inyo yung experience ko sa immigration na nag-travel ako kami ng bangko. So, ayan. So guys, napapansin ko talaga sa Pilipinas, maraming nagrereklamo na na-offload. May napapanood ako na marami silang problem at marami silang hinaing dahil nga na-offload sila. Tapos, syempre, hindi na nila napapakinabangan yung mga nirebook nilang mga ticket or hindi na nilang pwedeng i-revoke. At syempre, nai-invalid yung mga ticket nila. Lalo na yung mga nag-aabil ng mga promo ticket na hindi naman refundable na. So, ayan guys. So, sa immigration natin sa Pilipinas ay iba-iba yung mga officer na na-assign. So, I think mayroong babae, mayroong lalaki, mayroong bata na immigration, mayroong matanda. So, ang napapansin ko kasi sa immigration natin, medyo naghigpit sila. Pero actually, yung mga immigration officer, una-una kasi tinitingnan nila yung face mo, yung mukha mo. Lalo na kapag nagta-travel ka single at unang travel mo pa lang, and then mukhang kaduda-duda na yung face mo, na mukhang magta-travel ka lang para mag-work. So, ayan. Isang issue kasi yan. Kasi yung mga immigration na yan, marami silang alam na halos mostly ng Pilipina na pumupunta sa Malaysia, Singapore, Taiwan, Bangkok, na nagtatrabaho sila. Kaya, yung ibang immigration medyo mahigpit. Kaya ngayon, kapag nagta-travel kayo, see to it na confident kayo ipakita sa immigration na magta-travel kayo para mag-travel talaga or mag-vacation talaga. Hindi para magtrabaho. Kasi kapag nalaman nila or nagkakaroon sila ng discerning kutob or whatever yung mga nafe-feel ng immigration na kaduda-duda sa pag-interview nila sa'yo, ay pwede ka nila talagang i-offload. Pwede silang mag-decide na i-offload tayo o hindi. So, nasa atin pa rin kung paano tayo hindi ma-offload. Pero, minsan talaga, katulad ko, nakakalimang offload ako noon. Kasi guys, yung mga na-applyan ko na job fair noon is mga illegal recruit. Kaya naman ako na-offload. Kasi, kulang yung documentation na binibigay ng mga agency sa akin. So, na-offload talaga ako. Kaya, siguro mga 5 travel ko, lahat offload. Yun. And then, hanggang sa nagkaroon ako ng blacklist ako sa Singapore. Kasi nga, may in-applyan ako na trabaho sa Singapore at yung agency sa Paranaque. Ngayon, hininga nila ako ng placement fee na 22,000. Tapos, binigyan nila agad ako ng airplane ticket. Parang ang bilis-bilis. Tapos, after 1 week, aalis na agad ako. Tapos, syempre, first time ako noon na nag-apply. Hindi ko alam na illegal pala yun. Tapos, hindi ako duman sa POAA, hindi ako nag-OWA, hindi ako basta, nung nagbigay ako ng 22,000 na placement pay, na para papuntang Singapore, agad-agad, after 4 days yata, may airplane ticket na ako. So, for me, dahil gusto kong magtrabaho sa abroad, wala na akong maraming question. Ang nasa isip ko lang kailangan ko nang umalis kasi gusto ko nang mag-OFW para masuportahan ko yung family ko. Dahil nung panahon na yun, kahirapan talaga ng buhay namin. Kumbaga, nag-iisip ako madalas na paano at kung saan ako kikita ng malaking pera para makapagbigay sa mga magulang ko noon. So, ngayon, yun nga nangyari, na-offload lang naman ako. Kaya, yung mabilis na proseso, magduda na kayo. At lalo na kung hinihingan agad kayo ng placement pay. Dahil kapag nabigay nyo na yung pera sa kamay nila, ay hindi nyo na pera yan. Kahit habulin nyo pa sila or whatever, wala na kayong magagawa, wala na yung pera. So, ang nangyari guys, na-offload na ako, nagkautang pa ako dahil inutang ko lang yung pang placement pay ko. Nabaon pa ako sa utang, wala pa akong pamasahe. Nung nasa airport na ako, umuwi ako, wala akong pambayad ng taxi. So, tawag-tawag pa ako, hiram-hiram pa ako, tapos nagpasundo pa ako sa airport. Dahil nga, in that day, aalis ako papuntang ibang bansa. In that day din, babalik din pala ako ng Pilipinas. Diba, kabilis kong umalis, kabilis kong umuwi. So, guys, huwag kayong maniniwala sa mga
job fair na papunta ng ibang bansa kung agad-agad kayo hingan ng placement pay. Kasi, ang bilis kayong paalisin, palpak yan. Pagdating nyo sa immigration, sasabit kayo kasi matatrack talaga nila kung illegal recruitment yan, kung hindi. Kasi yung talaga guys sa akin, yun yung experience ko. Pagdating ko sa loob ng immigration, sabi sa akin nung staff ng agency daw, magpila daw ako sa VIP. Hindi naman VIP yung ticket ko, ba't ako pipila doon? Tapos, pumila din naman ako sa VIP, syunga talaga. Kaya, syempre guys, pag mga first timer kayo, see to it na naka-seminar kayo ng OWA, naka-seminar kayo sa POAA or POA license ba yung ina-applyan nyo? Kung hindi, wala. At una guys sa lahat, kunin nyo yung detalye ng tao, kung sino yung nagre-recruit sa inyo, yung pangalan ng agency, yung POAA license nila, kung sino yung hingian nyo yung, i-picturean nyo yung mga ID ng taong nag-hire na yan sa inyo. Para pag may in case na may problema man, may hahabulin kayo. Kasi guys, wala kayong habol kapag hindi nyo alam kung sino nag-recruit sa inyo, hindi nyo alam kung ano pangalan ng agency. Katulad ko, wala palang agency name yun, wala palang POA name yun. Tapos, yung binigyan ko pa ng placement pay, parang hindi naman yung may-ari ng agency, parang iwan ko ba, ba't ang bilis nila. Tapos, that time na binigay nila sa akin yung airplane ticket, may padasal-dasal pa sila, mga illegal recruiter pala. Syempre ako guys, kung hahabulin ko pa sila, sa yung araw ko, magugutom ako, kailangan ko na magtrabaho ulit para makakain ako. So, hindi ko na sila hinabol, hindi ko na sila nireklamo or whatever. Nag-move on na ako at naghanap ako ng trabaho. Dahil nga kailangan ko bayaran yung utang ko na ibinigay ko sa kanila, hindi naman nila ibinalik na. Kaya wala talaga tayong panalo guys kapag illegal recruit na tayo. Sayang na yung panahon, sayang yung pera, sayang yung oras. So marami kayong masasayang na oras. So ayan guys, thank you. Sa sunod naman ulit at abangan nyo ulit ang aking mga vlog. Dahil nga yung aking vlog ay na-hack at may nag-delete, may nagbura ng aking YouTube channel. Kaya back to zero ako ngayon. So ngayon ayan, pati yung Google AdSense ko, yung sahod ko, nawala lahat. O hindi ko alam kung kiniklaim nila ngayon or whatever. So, ayan guys, thank you for watching. At ayan ang experience ko sa immigration natin sa Pilipinas. Kaya, mag-ingat kayo sa pag-apply ng mga job fair palabas ng ating bansa. Una, alamin yung POA license. Alamin ang pangalan ng tao, hingin yung ID nila, kung sino yung nagre-recruit sa inyo. At agad-agad, wag magbibigay ng mga cash para sa pang-placement fee ninyo. At alamin ang mga OWA detalye at ang mga seminar ninyo sa mga OWA pa na iba. Kasi guys, kung madalian lang, baka ma-offload lang kayo sa immigration natin. So, thank you for watching guys!